Isang mapagpalang araw muli sa bawat isa. Hallelujah. At shoutout muna sa mga taga-GMA, lalong-lalo na sa mga member ko sa church. Pagpalain po kayong lahat at sa lahat ng mga sumusubaybay. God bless po. At ngayong hapon, nais ko pong magdala ng salita ng Panginoon. Nais kong pasalamatan ng Diyos sa isang napakalaking pagkakataon na binibigay niya sa akin upang makapangaral ng kanyang mabuting balita sa pamamagitan ng social media. Sa Romans chapter 8, 35 to 39, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. In all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Let us pray. Ama, nagpapasalamat ako sa iyong biyaya sa hapong ito o sa araw na ito sa aking pangangaral ng iyong mabuting balita. Alain niyo po ito, lahat ng makikinig, lahat ng sumusubaybay, pagpalain niyo po sa pamamagitan ng iyong mabuting balita. Ang aking samtalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa buhay po natin, kaakibat na po ang problema. Kaakibat na ang mga bagay na mabibigat na ating kinakaharap, maging sa ating pamilya, sa pangangailangan, sa ating mga anak, at lalong-lalo na sa panahon o sitwasyon na nangyayari. So, makikita natin ang mabibigat na problema ang ating kinakaharap. Ngunit ang Biblia ay nag-i-encourage sa atin na sa lahat ng mga bagay na yaon ay higit tayo sa mapagtagumpay. Kaya ngayong hapon, nais ko sa inyong dalhin ang ating topic patungkol sa we are more than conquerors. Pansinin muna natin ang mga lalaki sa Biblia na pinagtagumpay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang sila iisa, kundi marami. Ngunit ngayong araw ay nais kong banggitin lamang ay tatlong lalaki sa Biblia. Una, si Haring Jehoshaphat. Ayon sa kasaysayan sa buhay ni Haring Jehoshaphat, nung siya ay naghari sa Huda. Sa 2 Chronicles chapter 20, from verse 15 up to 17, dumating sa kanyang panahon na tatlong bansa ang nakipagdigma sa kanya at makikipagdigma. At nung mabalitaan ito ni Haring Jehoshaphat, ang sabi ng Biblia ay nahintakutan si Haring Jehoshaphat. At dahil dito, ang ginawa ng hari ay tumawag ng pang-aayuno at pananalangin. Humingi siya ng tulong mula sa Panginoon dahil sa kinakaharap nilang napakalaking problema. Na hindi mabilang ang bilang ng mga lalaking makikipagdigma sa bayan. So, sabi po ng Biblia, dahil sa paglapit ng hari, dahil sa pananalangin at pag-aayuno, sinamahan sila ng Diyos sa larangan ng pakikipagdigma. At upang maging maikli ang kwento, sabi ng Biblia, naging tagapagpulot na lamang sila ng mga samsam, ng mga kayamanan,
ng mga taong nakipagdigma laban kay Haring Diyos. So makikita po natin dito ang pagtatagumpay ni Haring Josaphat sa kabila ng napakaraming problema. Sa kabila ng napakaraming bilang na nakipagdigma sa kanila. Hallelujah. Dahil sa pagsama ng Diyos sa kanila, naging matagumpay si Haring Josaphat. Maging si Gideon sa kanyang panahon, sa Book of Judges, ang sabi ng Biblia, hindi mabilang ang kanyang kaaway. At dahil doon, nagpatawag ang Panginoong Diyos ng mga lalaki upang makipagdigma na kasama si Gideon. At ang tumugon ayon sa Biblia ay 32,000. Ang sabi ng Panginoon, napakalaking bilang ito. Hanggang sa dumating sa bilang na 300 lamang ang naging qualified sa pakikipagdigma na kasama si Gideon. At sabi ko nga kanina, ang kalaban ni Gideon ay hindi mabilang. Maging ang mga kamilyo, sabi ng Biblia, ay hindi mabilang. Ibig sabihin, napakalaking bilang ng mga taong makikipaglaban kina Gideon. Kumbaga sa ating panahon, napakalaking problema. Napakaraming problema. Ngunit sabi po ng Biblia, hallelujah, dahil kasama nila ang Diyos, sina Gideon at ang 300 mandirigma ay pinagtagumpay ng Panginoon. Narito si Haring David sa kanyang kabataan. Ang bansang Israel ay tinutuya, inaalipusta ng isang higanting lalaki na walang iba kundi si Goliath, na halos sa panahon ni Haring Saul ay hindi makakilos sila, hindi sila makalaban, na kahit na sila'y tinutuya, kahit na sila'y pinagwiwika ng hindi magandang pananalita ng higanting ito. Ngunit nung dumating si Haring David sa kanyang kabataan, hallelujah, si David ang nakipaglaban kay Goliath. At ayon sa kwento ng Biblia, hallelujah, sa isang bato na maliit ay napatay ni Haring David si Goliath. Ano pong makikita natin ditong aral? Hallelujah. Kapag ang Diyos ay sumasa kanila, kapag ang Diyos ay sumasa atin, walang bagay na mahirap sa atin, gaano man kalaki ng problema ang kinakaharap natin. Hallelujah. Kaya mga minamahal kong tagapakinig, taga-subaybay, hallelujah, pinapakita ng Biblia na kapag kasama natin ang Panginoon, higit pa tayo sa mapagtagumpay. Kaya hinahamon ko po ang bawat isa, totoo na normal sa ating buhay, hallelujah, ang problema, normal na sa ating panahon, hallelujah, halos sabi ko nga, kailan ba matatapos ang pandemic na ito? Kailan ba matatapos ang kaguluhan na ito? Ang problemang ito? Hallelujah, sa ating kalusugan. Ngunit, tumagal man ang pandemic na ito, mayroon tayong Diyos na tagapagligtas sa atin. Mayroon tayong Diyos na sumasa atin upang mapagtagumpayan natin ang ganitong mga uring problema sa ating kalusugan. Kaya, sumampalataya po tayo. Maniwala po tayo na mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, na kaya tayong ipagtanggol sa lahat ng uri ng problema at suliranin. Itong kinakaharap ng ating bansa, maraming problema ang ating pamahalaan. Umasa po tayo, manalangin po tayo sama-sama. Hallelujah, nakilusin sila ng Diyos. Ilabas ng Diyos ang mga mali. Ilabas ng Diyos, ilantad ng Diyos sa ating bansa ang mga taong gumagawa ng mga kabaluktutan. Hallelujah. Upang magkaroon ng katapusan ang nagiging problema sa ating pamahalaan. Kaya wala pong mahirap sa Panginoon. Kung bakit tayo ay higit pa doon sa mapagtagumpay, sabi po ng Biblia, the battle belongs to God. Yes, may problema. Yes, may digmaan. Yes, meron tayong kinakaharap na bigat na suliranin. Ngunit ang problema ngayon, hallelujah,
Ang Diyos po ang may kapangyarihan na nakikipagdigma sa mga bagay na ito. Exodus chapter 14, verse 14. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Verse Deuteronomy chapter 20, verse 4. For the Lord your God is He that goeth with you to fight for you against your enemies, to save you. Tingnan niyo po Psalms chapter 44, verse 5. Through thee will we push down our enemies. Through thy name will we tread them under the rise up against us. Jeremiah chapter 1, verse 19. And they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. For I am with you, saith the Lord, to deliver thee. So tingnan po natin kung sino ang nakikipagdigma sa lahat ng problema ng ating buhay. Lalong-lalo na po sa sangka-Kristyanuhan. Sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng mga naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sa lahat na naniniwala kay Jesus, sa lahat na sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Totoo, mayroon tayong mga problema. Araw-araw mayroon tayong kinakaharap na problema. Ngunit ang Biblia ay nagsasalita. Hallelujah. The battle is mine. Hallelujah. Nasa Diyos po ang pakikipagdigma. Ang labanan sa problema, ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin. Hallelujah. Dahil mahal na mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Lahat ng mga Kristiyano na sumasampalataya at naniniwala kay Jesus, kapatid, tandaan mo ito, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Totoo, kung mayroon kang problema, ipagsasanggalan ka ng ating Panginoon. Ipaglalaban ka dahil mahal ka ng Diyos. At lahat ng problema mo na kinakaharap, yun ay iyong mapagtatagumpayan. Dahil ang sabi ng Biblia, we are more than conqueror. Ay higit tayo sa mapagtagumpay. Hallelujah. Kaya panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Panghawakan natin yan na lahat ng mga darating na mga hindi natin kayang gawin, hindi natin kayang harapin. Hallelujah. Mayroon pong Diyos na humaharap para sa atin. Walang iba ang ating Panginoon Jesus. Siya yung nakikipagdigma laban sa ating mga kaaway. Hallelujah. Kaya sabi niya nga sa Book of Romans, vengeance is mine. Huwag kang maghihigante. Huwag kayong maghihigante. Akin ang paghihigante. Tingnan niyo po. Ang Diyos ang nakikipaglaban sa kanyang mga anak. Kaya ngayong hapon kung inaari mong ikaw ay isa sa anak ng Diyos, mapalad ka dahil may Jesus na nakikipagdigma laban sa mga tao. Laban sa mga problema. Hallelujah. Kaya, yes, ang mundo ay magulo. Ngunit, hallelujah, ang mayroon tayong Jesus na nagbibigay solusyon sa lahat ng ating mga suliranin. Kaya para sa akin, hallelujah, totoo may problema. Ngunit, mayroong joy ang aking puso. Mayroong kagalakan, katuwaan, hallelujah, sa aking puso. Sa kabila ng napakaraming problema, hallelujah, ng ating mundo. Sa kabila ng halos magdadalawang taon na ang pandemic. Hallelujah. Mayroong joy kami sa aming puso. Dahil may Jesus na tagapagtanggol sa lahat ng aming kinakaharap. Lahat ng pangangailangan, hallelujah, nariyan ang ating Panginoon. Siya ang ating tagapag-provide sa lahat ng aming pangangailangan. At higit sa lahat, hallelujah, sa aking pagtatapos, kilalanin natin ang ating kaaway. Dahil ang ating kaaway, wala pong ibang nasa isip, kundi wasakin, sirain, patayin ang tao. Hallelujah. Sa John chapter 10, verse 10, naparito ang kaaway naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Hallelujah. Kaya dapat kilala natin ang ating kaaway. Walang iba, Satanas.
Wala siyang ibang ginagawa kundi wasakin ang buhay ng tao. Sirain ang relasyon ng bawat mag-asawa. Sirain ang relasyon ng anak ng Diyos. Hallelujah. Yung relationship ng tao sa Diyos. Hallelujah. Walang ibang gustong gawin ang kaaway kundi sirain yan. Yung kagalakan ng ating mga puso, nais niyang gawin yan, alisin yan. Hallelujah. Iyan ang misyon ng kaaway dito sa daigdig na ito. Patayin ang tao. Patayin ang kagalakan, katuwaan ng puso ng tao. Hallelujah. Ngunit salamat, mayroong higit na nagdidepensa sa atin. Walang iba ang ating Panginoon Jesus. Anong sabi sa Romans chapter 8, verse 35? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Hallelujah! Anong sabi doon sa Romans chapter 8, verse 31? What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos, hallelujah, ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Kung si Jesus ay nasa ating puso, kung ang ating buhay ay pinaghaharian ng Diyos, kung ang ating puso ay pinaghaharian ni Jesus, sino ang laban sa atin? Anong problema ang magtatagal sa ating harapan? Kung kasama natin si Jesus. Hallelujah. Alam niyo po sa isang quotation, sabi po ng isang quotation, for we are called not to remain as victim, but to rise up as victors. Bakit po? May Kristo na tagapagtanggol ng ating. May Kristo na tagapagbigay solusyon sa lahat ng mga problema at suliranin. May Kristo na nakikipaglaban para sa atin dahil mahal ka at mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya ngayong hapon, sa araw na ito, nakikinig ka sa aking pangangaral. May problema ka sa pamilya mo, may problema ka sa pananalapi, may problema ka sa iyong trabaho, may problema ka sa relationship sa pamilya mo. Ano man ang problema mo ngayong araw na ito, ilapit mo sa Panginoon. Dahil yan ang ginawa ng mga lalaking binigyan pagtatagumpay ng ating Panginoon Diyos. Sina Haring Jehoshaphat. Nariyan si Gideon. Nariyan si David. Hallelujah. Ang mga lalaking ito sila'y lahat sinamahan ng ating Panginoon. Dahil sila'y lumapit sa Diyos. Kaya wala tayong ibang gawin upang tayo'y maging mapagtagumpay sa lahat ng ating mga suliranin. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Sabihin natin ang ating pangangailangan sa Kanya. Sabihin natin ang ating problema, ang ating kinakaharap na problema sa ating. Sabihin natin sa Kanya. Hallelujah. Ipagsasanggalang tayo. Dahil ang laban ay laban ni Jesus. Hindi natin laban. The battle belongs to God. Tandaan mo yan, kapatid. Sumampalataya ka lang sa Panginoon. Ipaglalabang ka ni Jesus. Papagtagumpayin ka. We are more than conquerors. Sa hapong ito, nakikinig ka, hindi ka pa Kristiyano. Ngunit pinagpala ka sa salita ng Panginoon. Nais mong maranasan ang ganitong buhay. Na kahit may problema, nariyan ang solusyon. Kahit may problema, mayroong kagalakan sa ating puso. Kailangan mong tanggapin si Jesus. Kailangan mo si Kristo sampalatayan. Kailangan mong panahanin si Jesus sa iyong puso. Anyayahan mo siya sa iyong puso. Hallelujah. At kung ikaw yan, nais kitang pangunahan sa panalangin maiksi, sundin mo lamang ito at ariin mo ito na ikaw yung nakikipag-usap. Tayo po'y manalangin. Panginoon, ako po'y lumalapit sa iyo. Taong nagkasala laban sa iyo. Patawarin niyo po ako sa lahat kong nagawang kasalanan. Sa isip, sa salita,
at sa aking mga tupa. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapatawad sa akin. Kaya binubuksan ko po ang aking puso upang ikaw ay anyayahan, manahan, maghari, at aking tagapagligtas. Salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung sinunod mo ang maikling panalangin na ito, hallelujah. Sabi ng Biblia, ikaw ay binigyang karapatang tawaging anak ng Diyos. At kung may dumating man sa iyo na mga problema, huwag mong kalimutan, lalapit ka sa Panginoon. Huwag mong kalimutan na manalangin. Hallelujah. At kaya ng sinabi ko, saan ka man naroroon, hallelujah, saan ka mang panig ng bansang ito, o nasa ibang bansa ka man, ngunit isa kang Pilipino, na naunawaan mo ang aking lingwahe, hallelujah, maghanap ka ng isang church na para lumago ka sa spiritual mo, para makatulong sa iyo na lumalim ka sa salita ng ating Panginoon. At sa panahon na meron kang problema, huwag mong kalilimutan, lumapit ka sa ating Diyos. Manalangin, humingi ng saklol, at nariyan ang saklol. Hallelujah. Kaya pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Maraming pong salamat sa patuloy na sumusubaybay ng aking mga pangangaral. Palain po kayo ng ating Panginoon. At pwede po kayong mag-comment, pakilagay sa comment section, at subscribe na rin doon sa mga hindi pa nakikisubscribe. Salamat sa mga subscriber. Hallelujah. Ating Diyos, ating pinaglilingkuran, napakabuting Diyos, at lahat ng problema, hallelujah, bigyan natin sa Kanya. Dahil ang laban ay sa Kanya. Palain po tayo ng Panginoon. God bless us all.